The best of IFM Live Drama. IFM Live Drama. IFM. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mean, 34 years old, at single mother. Kasal kami ng ex-husband ko, pero mas pinili niyang sumama sa ibang babae. At iwan kaming mag-iina. 4 years ko ding ininda yung pag-iwan sa amin ng ex ko. Pero ngayon, meron akong bagong inspirasyon. Naitago na lang natin sa pangalang Chris. Tanggap niya yung mga anak ko, mga idol. Kahit binata siya, mas nagagampanan niya yung responsibilidad na iniwan ng asawa ko. Kahit 3 months pa lang kami, pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala at angga-anggaan ang loob ko sa kanya. Maraming salamat sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito si Mean. And I thank you. Another day passes by, I'm dreaming of you. And though I know it might be just a dream. Grabe po talaga kayo. Nakakatawa po yung joke na sinabi niyo, Tita Chris. Oh, ito pa, may joke pa ako sa'yo ha. Ano po yun? Oh, anong hayop ang... Allen. Anong hayop ang... Oh, di wala pa nga eh. Di mo na alam. Wala pa, tama na eh. Oh, anong hayop ang... Ang Nauntog. nauntog. Hmm. Anong hype na untog? Ano daw? Aso. Wala pa. Aso. Dug. Oh. Ay, grabe. Patawarin ng batang to. Kapag talaga nakakatawa po kayo, Tita Chris. Tita Chris, pwede ko po ba kayong tawagin na Papa Chris? Oo naman, walang problema. Tawagin mo na lang ang Papa Chris. At syempre, sino bang tatanggi sa katulad mong napakabait na bata at palatawa? Diba? Huwag mong kilitiin dyan. Hoy, ang saya-saya niyo, wala ako ah. Ay. Nak, tinatawag ka doon ng lolo mo. Punta ka muna doon ha. Tita Chris, Papa Chris, wait lang po punta lang po kay lolo. Sige ha, magpakabait ka kay lolo mo ha. Papa Chris. May gusto Nako. na ako maging papa ng anak mo. Naku, mahal, baka mamaya masyado mo nang pinaasa si Jennifer Bakit? Bakit mo naman naisip yan? Pinapatawag mo na papa, baka mamaya masana yun ang kakapapa ng kakapapa sa'yo. Alam mo, natutuwa ako pag natutuwa at masaya si Jennifer. Ano na bang plano mo? Gusto mo na ba talagang maging papa niya? Alam mo, mahal, syempre, kailangan muna natin mag-focus sa trabaho, sa business mo. O di ka naman magpakasaya muna na tayo. Huwag muna natin isipin yung mga pagsasama. Alam mo naman yung bata. Mahilig ng magpauto yan mamaya, umasa lang siya sa wala tapos mabroken hearted lang din siya. Kagaya nung pag-iwan sa amin ng asawa ko, diba? Ay, hindi ko gagawin yun. Basta ito ay papangako sa'yo. Huwag muna natin isipin yung annulment mo sa iyong asawa. At saka, nag-i-enjoy naman tayo. Lalong-lalo ka na. Nag-i-enjoy ka naman sa pagiging online seller. Diba? Sige na nga. Huwag muna tayong ma-pressure sa mga ganung bagay. Basta importante, masaya tayong tatlo. At huwag kang mag-alala.
darating din ang tamang panahon. Ayan, dito na ako. Opa, hugas lang ako ng mga pinggan. Ay, nagugas ka na. Oh, kumain ka na ba? Hindi pa, gutom na gutom ako. Ano bang ulam ninyo kanina? Meron pang sinigang na baboy dyan. Hindi ka naman marunong magluto ng sinigang na baboy. Sino ba nagluto niyan? Hindi, luto ni Chris yan. Galing kasi siya dito kanina eh. Siya na yung nagluto. Abay, pamukag na. Inlababo na naman to anak ko, ha? Ikaw talaga pa. Oo. Lababo, saan mo naman natutunan yan, ha? Ito sa mga Gen Z. Teka, ayusin ko lang to. Kakain ka ba? Sige. Habang inaasikaso mo yung pagkain ko, parang madalas yata yung punta dito ni Chris. Binibisita niya kasi si Jennifer eh. Alam mo na, medyo nagiging close na nga yung dalawa eh. At saka alam mo ba pa, tinatawag niya na Papa Chris tong si Chris. Ito si Jennifer, gusto na maging papa tong si Chris. Basta sa akin anak ha. Baka naman matulad na lang ni Henry si Chris. Baka mamaya, iwanan ka din naman yan. Hindi naman pa. Mabait to si Chris, saka di hamak na mas matinuto kaysa doon kay Henry. May isang salita naman tong taon to eh. Alam mo naman, medyo bata-bata pa ng konti. Kaya nakikitaan ko rin naman na okay naman. Parang mahal din naman niya yung anak ko. Nako, ganyan na ganyan din ang ginawa ni Henry sa'yo, di ba? Tignan mo, 3 buwan, magsama, binuntis ka, pakasal. Tapos eto, asa na siya. Hindi na natin mahagilap. Ito naman si Papa, masyadong negatron ka agad eh. Wala pa nga eh. Sinabi ko naman kay Chris, pakilala na din ako sa mga magulang niya kung gusto ba nila ako o ayaw nila sa akin. Para na sa ganun, di na masyado umasa sa Jennifer, di ba? Pati ako, hindi na ako umasa sa kanya kung may patutunguhan ba itong relasyon namin. Basta, ang importante, ayoko mapahama ka. Ha? Okay ka na yung adobo at sa sinigang na Ito baboy. na, kain ka na pa. Kakain na ako. Consistent naman yung pinapakita sa akin ni Chris na effort at pagmamahal mga idol. Ang nagiging problema lang namin, hindi ko sigurado kung talagang may future kami ng anak ko kasama siya. Nararamdaman ko pa rin yung hesitation niya sa tuwing nabobrought up ko kung magiging legal din ba kami sa pamilya niya. Sa totoo lang, natatakot na din ako mga idol. Dahil baka panandalian lang din yung sayang dulot sa amin ni Chris. Ano ba yan? Ulit-ulit na lang, Mayan. Di ba lagi yung sinasabi sa'yo? Na darating ng panahon na ipapakilala kita sa mga magulang ko. Kailan ba yun? Lagi mo na lang sinasabi na ayaw mo. Ayaw mo ba talaga? Ano bang masama doon kung makilala nila ako, kung makilala nila yung anak ko? Ikaw nga natanggap mo eh. Siyempre matatanggap din yun ng pamilya mo kung talagang gusto mo ko, di ba? Tinatimingan ko lang. Ba't hindi ka ba bang pagpaghintay? Ha? Tapatin mo nga ako. Mahihintayin ba talaga kami ni Jennifer? Baka pinapaasa mo lang kami. Tignan mo yung bata oh. Ba't pumapayag ka pa na papaitawag sa'yo? Ayaw mo nga siyang pakilala dun sa mga pamilya mo. Tatanggapin ba yung anak ko? Magugustuhan ba yung anak ko? Yun yung mga sinasabi ko sa'yo. Mayan, ano lang sasabihin ng mga magulang ko? Kapag nalaman nilang ang kinakasama ko
May anak na. Single mom! Ba't ano ba problema mo sa single mother? Ha? Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Alam mo naman na malaki ang pangarap nila sa akin. At ayoko ma-disappoint sila sa akin. Ayaw nila at hindi nila matatanggap ang tulad mo na may anak na! Stus ka! Ba't pinatulan mo pa ako kung ayaw mo din sa anak ko? Sakit mong magsalita. Kasalanan ko ba iniwan ako ng asawa ko? Ha? Kasalanan ko ba kung may anak ako? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pero yung... Asikasuhin mo na lang yung annulment mo. Pag natapos yung annulment mo, pwede na kita ipakilala sa mga magulang ko. Alam mo naman napakatagal pa ng annulment dito sa Pilipinas, di ba? Kailan pa magagawa yung annulment na yan? Aabutin pa ng ilang taon yan. O kung hindi kaya ng annulment, sige, magkaanak muna tayong dalawa. Bigyan mo muna ako ng anak. Kasi, pag nagkaanak na tayo, matatanggap na nila ni mama at wala na silang magagawa. Ano pag sinasabi mo? Bago mo ako ipakilala sa mga magulang mo, kailangan mo pa ng anak natin? Ganun na nga, Mayan. Paano kita ipagtatanggol? Ha? Paano kita depensahan sa mga magulang ko kung wala akong matibay na dahilan? Ibig sabihin din pala, hindi mo kami kayang ipaglaban ng anak ko. Wala ka rin talaga. Pare-pareho lang kayo. Oh, Apo, Jennifer, bakit ka? Nakabusagot na naman. Lolo, kasi po hindi na po pumupunta dito si Papa Chris. Baka busy naman si Papa Chris mo. Mama, bakit hindi na po pumupunta dito si Papa Chris? Nak, nandito naman si mama oh, andito si lolo mo. Bakit hanap ka ng hanap ng wala dito? Mama, sabi po kasi ni Papa Chris, pupunta daw po kami sa mall Tsaka pupunta daw po kami sa yung may rides. Hindi na po siya pumunta dito sa bahay. Hayaan mo. Ako na lang, isasama kita sa sa mga rides sa mall. Ako naman, pwede naman ako sumama sa'yo Sumasakit sabi mo yung tuhod mo, Lolo Kaya ayaw mo sumama para naman sa'yo to. Para magkabanding naman tayo, di ba, Bean? Kaya nga anak, di bali na kami ng lolo mo sasama sa'yo dun sa park, saka sa mall. O ganito, matulog ka ngayong hapon para mamaya punta tayo sa mall. Gusto mo ba yon? Talaga po, Mama? Oo, kaya sige na, doon ka na sa kwarto mo, matulog ka na para pagising mo, aalis na tayo kaagad. Yay! Sige po, matulog na po ako, Papa Lolo. Sige. Naku, Bean, tingnan mo. Palapit na yung anak mo doon sa Chris. Kaya nga ewan ko ba? Hindi na rin masyadong nagpaparamdam tong si Chris. Nagkasamaan kami ng loob Mas maigi, puntahan mo na lang. Baka magkaroon pa ng kaayusan yung pagsasama ninyo. Kung ayaw niya sa anak ko, at kung pinamumukha niya sa akin na single mother ako at di niya ako kayang paglaban sa pamilya niya, di wag na. Gaaksaya pa kami ng panahon sa isa't isa
Naglaylo muna kami ni Chris pagtapos ng malaking away namin patungkol sa pamilya niya. Tama nga siguro yung tatay ko. Hindi ko na lang dapat nilapit ang anak ko sa lalaking hindi pa naman talaga sigurado. Kaya eto na nga siguro, no? Yung dagok na patuloy na haharapin ng isang single mother. It's either panindigan ka o iwan ka. Makalipas ang ilang linggo, pinuntahan kami ni Chris. At dito sinabi niya, handa na daw siyang ipakilala ko sa mga magulang niya. O ba, eto na si Chris, si Mayan. Lagi kong sinasabi sa inyo at kinukwento ko itong pinakamamahal kong babae sa balat ng lupa. Ikaw talaga. Kang magsabi ng ganyan sa magulang mo. Ikaw ba si Mayan? O, ba't di mo kasama ang anak mo? Akala ko ba may anak ka na? Hindi ko na ho sinama. Iniwan ko ho muna sa tatay ko. Tatay mo nagbabantay sa bata. Yung asawa mo. Asan na asawa mo? Ma, Wala po. matagal na silang wala. Okay? Masama ba magtanong? Hindi naman. Excuse me lang po, mag-CR lang po ako saglit. Babalik din po ako. Ma, bakit ganun ka nun kay Mayan? Yung mga tanungan mo. Ano ba naman yan? Hahanap ka na kalang ng iba. Doon pa sa may anak na. Tignan mo, hindi na naman siya gano'ng kagandahan, no? Sigurado ka na ba dyan, anak? Marami pang iba dyan na mamahalig ka. Kesa yung ganito. Sa totoo lang, di ako komportable na nandirito ako. Ma, mahal ko si Mayan. Kahit may anak na siya. Sa totoo lang, napalapit na rin sa akin yung anak niya. Ma, baka pwedeng tanggapin mo siya. Kagatasan ka lang yan, anak. Maraming mga hihingin niya sa'yo. Naman, lagi kong sinasabi sa kanya na papatunayan kung mahal ko siya. Hindi ka mamahalin dyan. Papaalaga lang niya sa'yo yung anak niya. Mahal ko si Mayan. Tanggapin mo na siya. Please lang, hindi na mapakaawaw sa'yo. Wala naman siyang... Yan pala talaga yung tingin sa akin ng nanay niya. At saka ma, mabait si Mayan. Mali nga siguro na nagpunta ako dito. Mabait yung pamilya niya sa akin. Kahit kailan, Ma, di nila matatanggap yung isang katulad ko. Mayan! Oy, saan ka pupunta? Mayan! Ano ba? Mahal! Bitawan mo na ako. Ba't ka bang bigla na lang aalis? Bumalik ka na dun sa nanay mo. Ano bang problema? Ba't ba kasi dala mo pa ako dito? Ito naman yung hinihintay mo, di ba? Na maipakilala kita kay mama. Ano pa bang gusto mo? Sana kinausap mo muna siya. Bago mo ako dalhin talaga dito. Ano bang sinabi mo sa kanya? Naman. Tingnan mo naman. Sinabi ko na lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Seryoso ako. At handa akong magiging pangalawang tatay ni Jennifer. Narinig ko lahat ng sinabi ng nanay mo. Sakit na naman niya magsalita. Pati anak ko dinadamay pa niya. Nakesyo, aalagaan mo lang yung anak ko. Hindi naman alagain yung anak ko eh. Malaki na yun. May sarili ng utak yun. Matalino yun. Ano bang tingin niyo sa amin? Gagatasan kayo? May sarili akong trabaho, Chris. Hindi ko naman kailangan ng pera mo eh. Okay kami ng anak ko. Kaya kung di mo kami kayang panindigan, sana hindi mo na lang kami ginulo. Kasi hindi lang ako yung naghihirap, pati yung anak ko, umaasa na siya. Kaya ayoko na makita yung pagmumukha mo. Tama na to.
There ain't no gold in this river that I've been washing